Dating general at ngayon na isa ng mayor, binulgar ang baho ni Romualdez. Akap party list na bisto na ni Ted Pailon. Wala na talaga, bulgaran na yung pagnanakaw ng mga buhaya sa kaban ng bayan. So yung mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Putang inang boses yan. Bubuisit ako sa boses ko. Hindi mo hindi mo malaman kung buhay pa ba o hindi. Hindi, naiirita na ako sa boss ko. Kayo, irita na ba kayo? Naiirita na ba kayo? Kasi kung naiirita na kayo, mas naiirita ako. Hayop na boses to, puto. Isang mabiyayang araw sa ating lahat, mga banateros. Teto, welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala. Isa sa mga banateros brothers. Puta na, sumisigaw na ako, ha? Sumisigaw na ako, tapos buwisit pa tong mga nagchat-chat sa Facebook, chat ng chat, para lang mangutang, hayop. Kamaya na kayo magsipag-chat, nagbablog ako. Pinagalitan no? Eto, pag-usapan natin tong dating general na ngayon ay mayor na, binulgar ang bahon ni Tambaluslos. Oo, grabe to, no? At ito, Ted Pailon, may nabisto na naman. At matapos mabulgar ang baho ng nakawan ng pondo talamak sa Congress. Grabe, no? Grabe na yung mga nangyayari sa natin, sa ating bansa. Oo, talagang lipa na ho yung nakawan, left and right. Grabe yung nakawan, no? Left and right. Parang wala na talagang wala na talagang pahinga eh. Tanga na nga pag nawala na to sa pwesto tong mga to. Kawawa yung mga papalit. Hindi, sa totoo lang, kawawa yung mga papalit. Kasi ubos na yung pera eh. Ubos na yung pera. Wala ng pondo, malaki pa utang. Tanga na. So, syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Gago! At na boses. Ang sagwa ng boses ko, nakakainis. O nga pala, gangster tayo ngayon. Yaw. May nakita akong damit nagustuhan ko siya. Dahil nung bata-bata pa naman ako, ganito naman talaga yung damitan ko eh. Ganito yung pag nagdadamit ako. Ganito siya. Kaya okay lang yan. Samantalang dito muna tayo kay Manong Ted. Panoorin mo natin tong sinabi ni Manong Ted. Pasok. Yung pong mga kaibigan ng mga doktor, si Dr. Ivy Escasa, kay Dr. Emmanuel Lennon, kay Dr. Gerald C. Good morning. At kay Dr. Rolly Esteban na pababa pa lang daw naman from the City of Pines. Sarap sa Baguio ngayon. Sige, so mga kapatid, ito muna, pag-uusapan po natin itong napaka-importanteng issue. Siguro naman ang iba ay napanood na ang ilang pong interview kay Mayor Benji Magalong tungkol po dito sa akap na ito. Ngayon, meron po lamang tayong ilang pong karagdagan ng mga katanungan. Bagamat itong akap, hindi na ho ito matitigil. Hindi na ho ito mapipigil. May mga sinasabi po sila na ngayon daw po merong mga karagdagan ng mga panuntunan para po daw sa strict implementation po ng akap. Ating nalaman kahapon kay Ma'am ASEC spokesperson, pwede ba makahingi tayo ng impormasyon sa mga benepisyaryo po ng akap?
Para lang ho natin malaman sino-sino ho ba ito, taga saan ba ito, at magkano po ang kanila pong hiningi o nabigyan po na tulong sa kanila, at ano po ang mga karampatang dokumento o katibayan na kanila pong ibinigay, supposedly po sa DSWD, para makakuha nito pong cash assistance na ito. Well, of course, ang sagot sa iyo dyan ay pwede naman yan. Subject to... May mikropono ka, girl. Oo. Hindi lahat ibibigay. Kasi syempre privacy pa rin ng mga beneficiaryo. May mikropono ka. Ay, sorry. At tandaan mo, ang ating programa ay sa Komentaryo. radyo. Hindi sa radyo, may mic. Oo. Ayun nga, sinasabi ni Asik Irene Dumlao kahapon, hindi po pwede basta-basta ibigay dahil pa rin dun sa privacy nitong mga beneficiaryo. Meron Hindi lahat tayong ng details may ibibigay. Data Privacy Act. Yes, Data Oh. Privacy Act. Ang Short of saying na hindi pwede. hindi pwede. Pero sabi niya kasi kahapon, pwede Kasi naman daw yun nila sinasabi lahat. nila Ma'am Cielo Magno Di ba yung challenge na to make it public? Oo, para malaman kung talagang yung mga beneficiaryo ay karapat-dapat na tumanggap ng 2,000 hanggang 10,000 piso. Baka hindi lang 10,000 yan. Anyway, sige po, at maliban Ano? 1,000, 2,000 hanggang 5,000? Ang laki-laki ng pondo ng akap, yun lang yung bibigay nyo? Katarantaduhan na naman yun eh. dyan, kung inyo rin po maaalala kahapon, meron akong binanggit na meron pong ilang grupo ng mga barangay kapitan mismo ang humihingi din po ng aksyon mula sa ombudsman sa Visayas para daw po dito nga sa sinasabi daw po na questionable pamimigay po ng akap doon po sa ilang mga taga-daang bantayan at ilang pang mga bayan dyan po sa Cebu. Dahil nga po sa sila daw po minumura ng kanilang constituent sa sinasabi na bakit siya meron ako wala. Yun na nga. Yun, okay. Sige. So, sa ngayon po kasi ang budget po ng AKAP ay pareho pa rin po ng budget ng 2024. It's 26 something billion pesos. Billion pesos. Okay. Ang tanong din dyan is, paano kaya ang alokasyon nito sa bawat distrito? Sa bawat bayan? Sino po ang may access dito? Ito hubang 26 billion ay maaari mong i-divide sa number of districts in the Philippines? Oo. O tinitignan ba nila yung PSA data? And from the PSA data, kung saan may pinakamahihirap, mas doon malaki ang allocation itong AKAP? Hindi, ang ano kasi dito, ang nakikita ko kasi dito, halimbawa, kung may isa silang lugar na pagbibigyan yan, wala na silang pakialam kung mayaman ba, mahirap yun. Ang importante kasi, may pamigay nila yon sa ganitong halaga at kapag, ano lang yun tinatawag na display. Display para display para hindi pong masabi lang na masabi lang na masabi lang na nagbigay sila. Yun. Yung talaga yun. Sabi lang na nagbigay sila, kesyo ganito, kesyo ganyan, pero yung kickback malaki. Ay, sorry. Sorry po. Okay, tuloy. At ito hubang 26 billion na ito, mga kapatid, ay may schedule ang release ng kanyang notice of cash allocation? Apo, kasi nga po ang panawagan nung iba din, pwede bang huwag niyo munang ilabas yan hanggat hindi tapos ang halalan? Oo, para nga hindi daw pumagamit sa pamumulitika nitong ilang mga epalitiko kung tawagin. Wow! Hindi, alam nyo, kaya nga talaga iyan na yan. Kaya binigyan ng pondo yung akap. Kasi nga, gagamitin talaga nila yun sa pangangampanya nila. Yun talaga yung purpose niyan. Nadaanin nila sa pera yung mga Pilipino para iboto sila. Yun talaga naman yan Wala nang ibang wala nang ibang way. Wala na tayong ibang isipin, yun talaga yan. Kaya nga minadali nila yan para magamit nila yan sa eleksyon. Yan yung pangako. Kaya nga yung mga congressman na hayok sumipsip sa puwet ni Romualdez. Kaya nga atat na atat yung mga yan na panay banat sa Duterte kasi nga baka ayan yung pangako sa kanila.
Baka ha, baka. Puta na, ang pangit ng boss ko talaga. Pero kung ako naman po siguro yung mga may pakana nito, anong akala mo sa amin? Siya nga. Pero ang Kaya nga DSWD, namin nilagay yan para sa eleksyon eh. Totoo naman talaga yun. Totoo yun, Manong Ted. Totoo yun. hindi naman daw para sa eleksyon ang sinasabi nila. Pero si DSWD Secretary mismo Rex Gatchalian na nagsasabi Aba. na hindi daw dapat i-delay ang pag-release ng AKAP fund kasi Oh! Hindi dapat i-delay kasi para makahabol sa pangangampanya. Ang lupit nyo. Bakit? Pag na-delay ba yan, mababawasan ba kahirapan sa Pilipinas? Kapag na-rush ba yan, malaking tulong ba yan sa Pilipinas? Hindi. Kaya ayaw nyo i-delay yan kasi nga, mahuhuli kayo. Mahuhuli kayo dun sa sa pamumulitika nyo. Yun yung totoo dyan. para nga daw ito matugunan yung mga kapatid natin na nakakaranas ng inflation, ng mga near poor. Yan ang kanyang tugon itong mga nakaraang araw. Diba, baby? Ito pong akap na ito, nagsimula po ito, naalala ho ninyo, nung campaign to change the Constitution. Doon nagsimula ito eh. Doon po nabuhay itong animal na to. Sorry. Grabe naman yung animal na yan. Dali Ito muna. na. Animal talaga. Apo, good morning po, Mayor. Maganda umaga po at masaganang bagong taong po sa inyo, Mayor Benji. Good morning, Sir Ted. Good morning, DJ Chacha. At sa ating Ito na, mga listeners, Benjamin. magandang umaga po at napakalamig po ngayon rito sa Baguio. Yes, sir. Opo. Mayor Benji, magtanong lang muna kami. Diyan ho ba sa Baguio, di ba Lone District po dyan, yung Baguio City? Opo, Lone District po dito. Opo. Diyan ho ba meron pong pamamahagi ng AKAP, AIX at TUPAD? Oo, dito. Matindi po ang pamamahagi po dito. Okay, ito ho, Lahat po yan. Lahat po yan. lahat ito meron po sa Baguio. Opo, pero kayo po dyan bilang mayor, wala po kayong papel sa pamamahagi po nito? Pag nakakuha po ako ng pondo sa mga senators, nabibigyan po ako. At yun po, sa TUPAD, DOLE, ang kausap po natin sa AIX at sa AKAP, DSWD. Pero bihira po yan sa amin sa local government. Karamihan po yan, nasa mga lawmakers. Okay, so sa mga kongresista po ang kumbaga ang appropriations nito sa district at ang sino ang may say sa inyo po pagkakaalam sa inyo pong lugar, Mayor, kung sino ang dapat tumanggap ng AKAP? Well, siyempre ho, yung mga kapos ang kita, tulad ho ng mga indigents, yung mga vendors na talagang nahihirapan, yung mga OFW na bigla po napauwi dito, yun ho, dapat ho ang mga nakakatanggap. Ganun din po yung sa AIX naman, yung mga talagang indigent. Tsaka dapat hindi sa panahon ng eleksyon. Kasi ang pangit eh. Balibalik ta rin nyo man yung sabihin dyan sa akap na yan. Ang pangit. Biruin nyo mamimigay sila ng ganyan. Tapos panahon ng eleksyon. Panahon ng pangangandidato. Although kahit papano naman, may tulong naman yan sa mga kababayan natin. So medyo okay yun. At walang problema dun. Ang problema kasi dito, bakit tsempuhan sa pangangampanya? Kaya tuloy, yung mga tao, yung mga katulad dito, nila Pailon, kami, Banateros, at yung iba pang mga simpleng Pilipino dito sa Pilipinas, nagtataka kami, bakit ni-rush yan? At bakit ngayon mamimigay kung kailan mag-ieleksyon? Kung kailan nangangampanya? Sino ba naman tanga na hindi makakapag-isip na na hindi yan gagamitin sa pangangampanya? Sira ulo kayo. Gago! Diba? Isipin nyo maigi yun. Sinong hindi
Sino hindi mag-iisip ng ganon? Panahon ng pangangampanya ngayon. Tas ngayon kayo mamimigay. So ano isipin namin? Ay bobo lang? Gago! Tsaka yung dapat talagang pagbigyan nito. Tama yung sinasabi ni Mayor Magalong na OFW, yung mga OFW na tawag dito, nawala na yung boses ko. Yung mga OFW na na umuwi, na walang ipon, no? Yung mga vendors, yung mga tao na talagang kailangan na kailangan yan. Hindi yung basta lang na magpatawag ka lang, tapos hindi mo man lang pag-aralan yung mga buhay ng mga yun. Naka-aircon, diba? Ang mabibigyan yung mga naka-aircon, tapos yung mga sako lang, mga yero lang yung tabing ng bahay, yun yung mga makakansila. Yun yung pangit dun eh. Walang hanap buhay, temporarily o na-lay off. Yun po yung mga dapat tumanggap. Tama. Yun po ang dapat tumanggap. Pero dito po sa AKAP ngayon, sinasabi po ninyo, yung mga dapat tumanggap, yung mga yung mga kapos ang kita literally, opo, gaya po ng sino-sino at doon ho ba sa pag-identify diyan sa inyong distrito, maayos po naman, Mayor? Pag dumaan po sa amin sa City Social Welfare, yun po, sigurado po ako na maayos po yun kasi may listahan po sila. Ganon din po yung mga beneficiaries po. Both AKAP at AIS, sigurado po ako doon. Kasi hindi po yun na-influence ng politics eh. Basta may natanggap po ako sa mga senator o kaya nakahingi po ako ng konti sa DSWD, talaga akong social welfare kagad ang gagawa ng listahan. Kasi meron ho, para hindi mo maulit, redundancy, at nakikita ho talaga nila na sino po talaga yung totoong beneficiaries dapat natatanggap po. Pero sa problema po, pag mga lawmakers ang nagbigay o kaya ho kongresista, ay talaga ho wala ho kami listahan kasi ayaw ho nilang i-share sa amin yung listahan. Kaya palamang ho, malaki yung posibilidad na magkaroon ho ng redundancy. So meaning po no, kayo kasi meron kayong mga social workers no sa city, identified na po ninyo, di ho ba? Yung talagang pati yung 4Ps na mga miyembro, etc. So at least sa inyo may vetting na nangyayari, pero nagkakaroon po ng distribution sarili yung pong kongresista at yung listahan nila, wala na ho kayong access doon at may posibilidad nga ng nagdodoble o kaya po naman hindi talaga karapat dapat tumanggap yung benepisyaryo? Totoo naman po yun. Totoo ho yun. Malamang ho siguro sa amin po mga naririnig, ganun din po yung complaint ng ibang mga local chief executive sa akin na hindi po talaga nila namomonitor kung sino po yung nabibigyan ng mga kanilang mga kongresista at karamihan ho ng mga nabibigyan ay mga supporters. Yung masama dito mga baka hindi nga talaga pinamimigay. Yun yung masama dito Baka hindi pinamimigay o baka sa mga sumusuporta lang nila. More baka mas masaklap pa rito sa mga supporters lang nila na kahit hindi naman naghihirap. So, dito tayo sa isang video. Panoorin natin to. Ito. Ganda-ganda itong panoorin. Play. Huwag na tayong maglokohan. Ang pera para sa 2025 budget ay inilaan nyo para sa halalan. Kung gaguhin, lokohin at pagsinungalingan nyo ang mga Pilipino, dinaig nyo pa ang mga demonyo. Nakakaloko lang no? Ito Pasensya na kayo sa boses ko Bisit na bisit kasi ako ngayon sa mga napapanood ko Dapat hindi ako magbablog. Kasi yung lalamunan ko nga hindi pa okay. Pero siguro kahit pa paano, naiintindihan nyo naman yung sinasabi ko, di ba?
Ito yan eh. Nakakatawa. Kasi nung sinabi ni BP Sara na 2 tao lang ang umahawak ng pondo ng bayan ng Pilipinas, todo drama tong mga hayop na to. Si Romualdez at si Saldico. Ngayon, anak ng Teding, ang kakapal na ng mukha. Talagang lantaran na. Diba? Ganyan sila kalupit ngayon. Talagang lantaran na yung ginagawang pagnanakaw at talagang pinapakita na nila sa mga Pilipino na sila talaga yung may hawak ng pondo ng Pilipinas. So dito natin napatunayan na lahat ng sinabi ni BP Sara Duterte ay totoo. Marami pa mga bobo pa yung ibang vlogger dyan. Yung mga vlogger ng tanso. Mga pulgas ni Romualdez. Sabi nyo, drama lang ni BP Sara yun. Diversional tactic. So ngayon, anong nakikita nyo? Diba? Lahat ng pondo na ibinabagsak ng Office of the President, naka-front lagi itong dalawa. So ano ibig sabihin nun? Pinagmukha nila kayong tanga. Pinagmukha nila kayong tanga dahil tanggi kayo ng tanggi, amin ng amin sila. Gago! Hindi nyo man nahalata? Kayo, tanggi kayo ng tanggi sa mga sinabi ni BP Sara. Ni Kesyo, diversional tactic daw. Pero si Tambaluslos tsaka si Kutong Lupa na si Saldico, amin ng amin. Obvious na obvious, di ba? Ultimong kayo mga vlogger, pati kayo nilalaglag. Ngayon, di ba? Saklap, no? Ano kaya, hindi ito ano kaya ang pakiramdam ng dinidepensahan mo tapos pinahiya ka? Sa bagay, hindi na kayo nahihiya. Ultimong pinapakain nyo nga sa pamilya nyo galing sa pagnanakaw. Ako okay lang. Mamaus ako, mawalan ako ng boses sa kaka-vlog. Okay lang kasi marangal yung trabaho ko. Kayo, nagtatrabaho kayo sa YouTube tapos binabayaran kayo. Kaya lahat ng nagsalita na nagsabi kay BP Sara na nagda-divert lang si BP Sara ng issue, eto, sampal sa mukha nyo lahat yan. Pinamukha mismo ni Tambaluslo tsaka ng kanyang kuto. Ng kanyang kuto na totoo nga yung sinasabi ni BP Sara Duterte. Ito lamang ang ilan sa mga salitang nag-trending sa social media nang isiwalat ng retiradong pulis at mayor ng Baguio City na si Benjamin Magalong ang lahat ng baho ng Kongreso, partikular na sa tila nangyaring bypass sa 2025 budget na sa halip na inilaan sa pangkalusugan, infrastruktura at livelihood program ng taong bayan ang mahigit sa 6 na trilyong pisong pondo, tila wag na raw maglokohan dahil alam raw mismo ng mga LGU na ang karamihan sa 2025 fiscal year budget ay nakalaan para sa halalan. Bukod raw sa mga ibinulsa na ng mga politiko ang kanilang pinakinabangang pondo mula sa mamamayang Pilipino, lantarang pagbili ng mga di-umano'y property nila locally and abroad at pagpe-flex ng kanilang mga yaman at mga luxury items. Tila hindi raw tanga ang sambayanan para hindi Nakita ko na naman si Kimbo. Nanay ba ito ni Wamos? Gago! Hindi malaman na ninanakawan nila ang buong mamamayan.
sa isiniwalat mismong kontrobersyal na revelasyon ng mayor ng Baguio City na si Mayor Benjamin Magalong. Inamin ito sa publiko na hindi raw tanga ang maraming local government units sa bansa para hindi malamang election money ang nasabing 2025 budget. Ayon sa kanya, tila saan ka raw ba makakita na prioritize pa ang pagbibigay ng ayuda kesa na paglaanan ng pera ang infrastruktura at ilang pang equipment na makakatulong sana sa health progress ng bansa. Wala ganun talaga. Pero natatakot ako kay Magalong. Bukas sa Makalawa, wala, hindi na mayor to. Bukas sa Makalawa, si Magalong, bukas ay kapitan na lang. Alalahanin natin lahat ng kumakalaban sa administrasyon ay sadyang excuse me, talagang nagugurgur. Bukas sa Makalawa, si Magalong may kaso na to. Gago! Kawawa naman. Pero ito napakaganda ho na sa likod ng walang kwentang gobyerno natin, may mga tao pa rin na handa nilang harapin or handa nilang panindigan yung kanilang prinsipyo at sabihin sa taong bayan yung kanilang yung dapat nilang malaman. Kaya saludo ako kay Mayor Magalong dito sa binulgar mong baho na ginagawa sa ating gobyerno. Aminin man raw nila sa hindi, talagang talamak ang pagnanakaw ng mga kongresista sa mga pondong inlaan para sana sa benepisyo na matatanggap ng maraming Pilipino. Sa katunayan, hindi raw nagkataon na maraming alipores si Martin Romualdez o ang House Speaker ng Kongreso sa tuwing lalabas ito o magdidistribute ng akap ang mga kapwa nitong mambabatas. Ayon sa revelasyon ng Baguio City Mayor na si Benjamin Magalong, tila may tinatawag raw mga kongresista na 777. 7 million para sa akap, 7 million para sa AIX, 7 million para sa tupad na tila makukuha ng bawat miyembro o mga kongresistang nakaalyado sa liderato ng Kongreso. Ang lupit nun, 777. Kaya pala. Wait lang may papanood ako sa inyo. Ito. Kaya pala, okay. Kaya pala, 7-7 eto. Kaya pala, may nakita kasi ako dito. Sanin. Asan na yun, 7-7? May nakita akong 7-7 Asan na? Where you now? Eto. Yan Yan. Wala ba kayong napapansin? Lakihan natin. Wala ba kayong napapansin? Sana nandyan sa picture. Bibigyan ko kayo ng 10 seconds. I-comment nyo dyan sa baba kung ano yung napansin nyo. Lalakihan ko. Eto na siya. Yan. Anong napansin nyo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na-comment nyo na ba? Di ba sabi ni Mayor Magalong, meron daw silang tinatawag na 777. Tingnan nyo rito sa picture na to. Tugma ang 7 sa pinamimigay. Kaya pala, ipinamimigay ni Nograles na dilata ay Lucky 7. Sardinas, Lucky 7.
Kaya pala ang putang ina. Mahilig sa 7. Yung pala 7-7 pala ang gusto. Yan, no? Oh, kaya naman pala grabe, no? Oh, yan. Sa tingin nyo, maganda yan? Diyan kayo dadaanin? Dadaanin kayo sa ano? Dadaanin kayo sa 3 kilong bigas, 2 delata. Tapos ano yun, may card pa. Ano yung card yan? Putang ilang card yan? Gago! Ano tong card na to? Para saan yan? Assistant forms. Anak ng teteng, mag-assistant forms kayo kung kailang election. Pag walang election, walang assistant form. Gago! Tarantado pala kayo eh. Ngayon na wala akong boses, wag niyo ako ina-high blood ha. Hindi ako galit, hindi ako galit. Oh, hindi ako galit. Ano lang, paus lang, paus. Sorry na. Oh, tangina nga may assistant kayo. Mga buwisit. Okay, punta tayo dito. Kaya naman pala mahilig, tama nga yung sinabi ni Mayor Magalong. Kaya pala may tawagan sila na 777. Mahilig sa 7. Hindi raw nakapagtataka kung bakit ubos ang pera ng taong bayan dahil sa mga ganitong gawain o harap-harapang pandarambong ng mga politikong ginagago na raw ang mga Pilipino. Narito at panoorin ang matapang na pagsisiwalat ng retired police at alkalde ng Baguio City na si Mayor Benjamin Magalong na bukod raw sa harap-harapang korupsyon na ginagawa ng mga kongresista at ilang pangopesyales ng pamahalaan para di umano'y bumili raw ng sangkatutak na yaman. Mga kongresista, kaya pala raw apura ang sipsipan, nakakakuha at tiba-tiba ang pera kapag kadikit ang House Speaker na si Martin Romualdez. Di umano'y pinakamababang kurakot ng mga kongresista sa tuwing magpapamigay ng AIX, akap at tupad, hindi bababa ng 21 million pesos. Ilang mga mambabatas, hindi raw nakapagtataka kung ilang taon pa lamang sa Kongreso, bilyonaryo na. Kaya naman pala eh. Dati naka-tricycle lang. Ngayon naka-customize van na. Diba? Dati yung relo, tig 150. Ngayon, tig 150 million na. Gago! Ang lapit, diba? Hindi, totoo yun. Kapag naging congressman ka sa panahon ngayon, alimbawa ako, sumasahod lang ako ng 50,000 per month. Sana pag naging congressman ako, baka lowest, ano yan, 1 million. Gago! Instant billionaire ka na. Ang lupit, no? Oo, ang galing nyo, mga kupal kayo. Narito at panoorin ang full video. Lawmakers indiscriminately giving out AKAP funds, AIX, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan eh. We have been comparing with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganun din ang aming mga similar observation na talagang halos unlimited ang pondo nila kung mamigay sila. Nabalitaan pa namin yung 7-7, yung famous na 777 na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito yung 21 million, a total of 21 million. 7 million na AIX, 7 million na AKAP, 7 million pa na tupad. O 21 million, paano kung nakaapat ka na sortie na nasalihan? Ibig mo sabihin yun, 7 times 21. Yung mga allegations na binabanggit sa amin, at in fact, reliable sources ang pinanggagalingan yan. Anong lupit nun? Ang lupit mo. Oo. Tangina, tapos kung umasta ka, alam mo, pera nila eh, no? Kapal ng mga mukha. Nakakagigil, no? Nanggigil din ba kayo? Nanggigigil din ako eh. Tangina, ibig sabihin, pag naka-40 ka, times 7,
Tunginang yan, may 21 million ka. Gago! Ayup. Kaya ang daming naging bilyonaryo na congressman eh. Kaya ako talaga, pag nagkaanak ako, pag nakatapos sa pag-aaral yung anak ko, papatakbuhin ko na ng congressman. Taka na, hindi na kami mamumroblema. Instant billionaire na agad. Ay, nako. So yun po mga banateros, ano pong maikukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At may grab shoutout sa lahat. Pasensya na sa boses ko pero baka bukas sa makalawa. Bumalik na to sa dati. So yun, ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.